Maayo gid nga adlaw sa aton mga kauturan sa Maranatha Baptist Church kag sa tanan nga mga kauturan kag kaabyanan nga malambutan sang aton nga ah, special nga recording para sa aton tanan, no, para sa amuning kinaatubang naton nga kaimtangan ang public health crisis tungod sang coronavirus disease. Nagpasalamat kita nga bisan paano makaangkon kita sang kagiyunan halin sa Ginoo sang tiyempo kag oportunidad nga makapangalagad sa inyo tagsa-tagsa ka mga puluyan samtang kita pangamuyo kag pangayo sang bulig sang Ginoo, nagapangayo sang iya kaluoy sa pagtipig sa aton, sa pagproteher sa aton gikan sa pagkamangin infected sining makatalagam nga coronavirus. Nagapasalamat kita kay sa sining tion makaupdanay kita bisan makadali gid lamang. May gamay kita nga advisory para sa aton nga mga kauturan sa Maranatha Baptist Church nga mahimo wala nakahibalo sa mga pila ka mga directives coming from the provincial government kag sa city government. Ti gamay lang ni kabay pa nga i-take note ninyo ang pila ka mga bagay kag may mga implikasyon nga akon i-share sa inyo angot sini. Sa Marso 26 sang Marso 26 ang aton probinsya sang Negros Occidental ang aton nga provincial government nag-issue sang Executive Order number 20-20 series of 2020 nga nagabutang sang bugos nga probinsya sang Negros Occidental under enhanced community quarantine effective March 30 until April 14. Kag in keeping with this, ang aton mismo mayor, ang aton Bacolod City Mayor Evelio Leonardia sang nagligad lamang Biyernes, Marso 27, nag-issue man sang Executive Order number 26 series of 2020 placing the city of Bacolod under the same enhanced community quarantine ECQ from March 30 to April 14, 2020. Nano ang kahulugan sini? Ano ang mga implikasyon sini? Number 1, may mga guidelines nga kinahanglan kita sundon, kag kinahanglan tumanon, kag kinahanglan i-observe. Number 1, there is a strict home quarantine that will be imposed. Strict home quarantine. Ang butsilingon nga dapat sa balay lang naton kita sa sulod sang 40 14 días. Ang tagsa ka mga barangay mag-issue sang HQP Home Quarantine Pass. Pareho sang ginhatag na sa amon dito sa Teres 2. Sa tagsa ka miyembro, isa ka miyembro sa tagsa ka mga panimalay nga may legal age, na sa legal nga pangidaron kag discretion, 18 years old and above, kag ina pag ihatag sa tagsa ka mga puluyan. Kag ang tanan nga mga modes of public transportation i-suspender except sa mga shuttle services nga primarily maga-provide sang transportation para sa aton mga health workers kag sa aton mga frontliners. Kag ang mga business establishments which are also allowed to operate in the duration of the ECQ, they are urged to provide means of transportation para sa ilang kaugalingon ng mga workers sa ilang convenient schedule kag of course halin sa ilatagstag sa ka point of origin and destination. Ang syudad sang Bacolod magapadayon sa pag-provide sang nagakaigo nga mga services para sa mga pumuluyo for the duration of the enhanced community quarantine. Kag ang mga pila lamang ka mga offices
nga mahimo operate amo ining medical, para sa medical, kag disaster preparedness, security, social services, kag ang mga financial transaction nga mga services lamang. Ang iban nga mga departamento kag mga opisina mag-observar sang work from home scheme. So, ari pa ang tanan nga mga businesses and private commercial establishments kag ang iban pa nga naga-provide ng essential goods and services, temporarily closed na sila tanan. Ang operations will be suspended sa sulod sang 14 ka adlaw. Kag ang enhanced community quarantine period again will begin from March 30 at 12:01 a.m. 12:01 a.m. until April 14 at 11:59 p.m. unless extended or shortened upon recommendation of the Bacolod City Interagency Task Force against COVID-19. Ang aton source ni amo ang sunstar.com.ph. Nano ang implikasyon sini halin sa kasulatan mga kauturan ini mga direktiba halin sa provincial government kag sa city government nga dapat sundon sang tanan nga mga pumuluyo sa kaayuhan sang tanan. I have here Romans 13:1 and 2 para sa tanan nga mga Kristohanon, sa tanan nga mga kanakan sa Dios, sa tanan nga mga katapo sang iglesia, aton nga patinan ang Romans 13:1 and 2 nga nagasiling, let every life, every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. Nanong ginasiling sang kasulatan nanungod sa responsibilidad sa mga Kristohanon sa panggobyerno, sa mga ara sa poder o kung sa position of authority. Dapat kita nga mga Kristohanon willingly magmangin submissive. Dapat kita mag-comply. Amo na nga sa tanan nga mga kauturan sa Maranatha Baptist Church nga nagapamati kag nagasunod sang aton nga sining recording, gina-enjoin gid naton strongly nga mag-comply gid sa sining nga mga direktiba, magsunod gid kag magkooperar sa aton nga mga government authorities. Samtang naga-exercise sang calmness, naga-enjoy sang pagidait sang Ginoo sa tagsa-tagsa naton ka mga pribado nga pagpangabuhi kag mga puloy-an, kag at the same time nagapahayag kag nagapakita sang tinagipusoon nga pagkaluoy kag pagigugma sa aton mga neighbors. Di sa madamo nga mga komunidad, sa madamo nga mga sosyedad, sa madamo nga mga kapungsuran. Sa karon ang butsilingon sang compassion amo ang apply kag pag-observe sang social distancing, ang pag-observe sang home quarantine para nga ma-prevent na ang further spread sang coronavirus 19. Inahimo nato nini nga may pagsalig sa Dios, nga may pagpangita. Ano Lord, anong imo kabubuton? Nanong imo tinutuyo sa kaimtangan namon nga tama ka kritikal? Nanong imo tuyo sini sa akon kabuhi, sa imo kabuhi? Nanong imo tuyo sini sa amon pungsod kag sa sa bilog nga kalibutan? Anong imo tuyo? Kabay pa kung tani nga kita magmangin sensitive, magmangin keen, magmangin discerning sa paghibalo kung ano ang particular nga tinutuyo siyang Ginoo sini. Well, starting tomorrow, Monday, March 30, we will be under strict, enhanced home quarantine. Now, there's the other side. May isa ka positibo nga side sa quarantine. And I call this God's unexpected gift. Mahimo mag-react ikaw o hindi ka magbaton sina,
But that's how I look at it. Quarantine, home quarantine is God's unexpected gift for us. Nagabasa ako sang message sa blog nga sa website sang patheos.com nga sulat ni ni Drummond kag nagapamangkot siya sang amuni nga pamangkot. What do you do if you find yourself quarantined at home for 14 days? Anong himuon mo kung makwarantin ka, magapabilin ka, magatiner ka sa imo balay sa sulod sang 14 dias? Anong himuon mo? Tuwa ka simana na. Ang iya siling, do not waste your quarantine. Hindi mo pag-usikan ang imo quarantine. Amo ning tinion nga free kita sa pagdiriher sa aton mga kaugalingon with regards to time. So the 14-day quarantine period becomes our free time. Free time. Imagine 14 days. 14 días, ina. Free time, according to him, is one of the most powerful elements of our lives because of its ability to both shape and reveal who we are. Pwede siya mag-shape, kag pwede siya magpahayag kung sino kita. Ang mga bosses, among nagadiriher sa aton tiyempo kung nara kita sa trabaho. Ang mga manunudlo, among nagadiriher sa tiyempo sa may estudyante kung nara sila sa bulutuan o kung sa eskulahan. But at this time, we direct our free time. We spend our free time. Sino ang nagadiriher? Kita. We direct ourselves sa sulod sang 14 dias. So, free time is self-directed. So, we decide kung anong himuon ta. Pwede ka maglakat-lakat, pakadto pa ka rin sa inyong balay. Pwede ka nga magtulog kung hasta mo pila ka oras nga gusto mo. Pwede ka magtanaw sang kung ano nga talanawon, mga videos and movies kung gusto mo. Pwede ka magbasa, pwede ka magpanawag, mag-text. Ay iban, halos ang tanan ara sa gadget o kung ara sa Facebook. Mga bagay nga ginahimo halos ang kalabanan sa karon. Pero may mga bagay nga kinahanglan talupang doon kita gusto ko i-share sa inyo. Number 1, let's use our 14 days wisely. Ikaw, Kristohanon, ikaw anak sa Diyos. Patinan mo, hindi ikaw ang nagapanag-iya sa tsimpo mo. Ang tsimpo mo, dulot halin sa Diyos. Hindi na imo, dapat magmangin maayo ka nga steward sang gift of time nga ginhatag sa imo sa Diyos. This quarantine, this is God's gift para sa imo, para nga mag-rest, para mag-reflect, magpaminsar, magpamalandong, kag himo sang gusto nga himuon, gusto sang Dios nga himuon mo. But we have here from Ephesians 5:16, tungod kay nagatubang kita sang kabudlayan kag sa mabudlay nga panahon, ang exhortation ni Apostol Pablo para sa aton is to redeem the time. Buy up, imo himuslan aton take ang tsimpo naton, making use or the most of our time. Paano nato na mahimo? Aminsar kita. Mangayo kita sang kaalam sa Ginoo kung paano naton magamit ang aton tsimpo nga mangin productive kita sa gyapon sa sulod sang 14 dias. Use these 14 days wisely. Second, use these 14 days to honor and glorify God. Let's remember that is our main objective in life. That is our ultimate goal in life. Si Apostol Pablo nagambal sa aton, nagatudlo sa aton, nagapanumdum sa aton, 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat, tibaw sa sulod sang 14 dias, ang iban
wala na siyang himuon kundi magkaon. Kag wala na siyang iban nga madumduman kundi hala magkaon na lang. Sige, kung magkaon ka gid man, arang siling ni kay na-include na diri sa 1 Corinthians 10:13, whether therefore ye eat or ano pa, or drink. Ano man ang ginainom, ginakaon ka ginainom mo. Or whatsoever ye do. Ano man ang ginahimo mo. Patinan, ano man ang ginahimo mo. Do all to the glory of God. Do everything for the purpose of honoring and glorifying God. How can we do that? I have some practical suggestions para sa imo utod o abyan. Number 1, be attentive to God's voice. Be attentive to God's voice. Siling ko mo ning tsimpo para magpamati ta sang tingog sa Dios. Wala na ta tsimpo para magpamati isang false news o kung sa sayop nga mga tingog. Damo mga distraction. Damo sa nagabulabog sa aton na nauna. Damo sa mga nagasabad. Ang gadget, isa na. Ang Facebook kung kaisa, isa na. Ang mga video games, isa na. Nga nagabulabog, nagasabad sa aton, nagadistract sa aton. Pero amo ning kahigayunan nga tagaan naton tsimpo ang Ginoo kag magpamati sa iya. Tanong pwede naton mahimo. May Bible ka dira, basaha. Ang akong suggestion na mo ni, kagamon man ni ang suggestion ni Taylor Drummond. Basaha ang bugos nga New Testament, the whole of the New Testament, entire New Testament for 14 days, reading 18 chapters a day. 18 chapters a day. Inang 18 chapters na pwede mo na mabahin-bahin. Pagbugtaw mo, pila. And then after 3 hours, pila naman ka chapter. Antis ka manyaga, pila naman ka chapter. Pagkatapos ang panyaga, antis ka magnap, pila naman ka chapter. Kung magdulom-dulom na, pila naman ka chapter. Hasta antis ka magtulog. Maubos mo ang 18 chapters a day. Sa sulod sang 14 dias, tapos mo na ang New Testament. Sa aton mga kauturan sa Maranatha Baptist Church, nga nagasunod, nagasubaybay, sa aton nga series of study sa libro sang John. Pwede nyo maubos ang bilog nga John by just reading 1 chapter and a half or 2 chapters a day sa sulod sang 14 dias. Ang sa Philippians, jutay lang na ya, isa ka setting, pwede mo na ya pagpungko mo, pwede mo maubos dayon. So just be attentive to God's voice as you read His Word, as you give quality time reading and studying His Word. Secondly, be ardent in your communion with God. And of course, this is in connection with the first. Ardent, butsilingon, may kainit, may zeal, may madalong affection, gugma sa pagpakighiangot sa Ginoo, ilabi na sa pagpangamuyo. Muning tsimpo nga mag-cultivate kita sa habit of prayer, the attitude and the lifestyle of prayer. Daw sa mga nagliligad nga mga sinimana, binulan, kag mga tinuig, daw wala gid kita naka-spend sang pila ka oras sa pagpangamuyo. Amo ning tsimpo para kita magpangamuyo kag kadamo sang aton mga palangamuyuan. Hindi kita lang magpangamuyo para sa aton mga kaugalingon, para sa aton panimalay. Hindi lang kita magpangamuyo para sa aton mga kinanglanon, kadamo sang mga katawhan nga kinanglan naton pangamuyuan sa karon. Spend time, quality time with the Lord in prayer, communing with Him. And third, be active as God's servant. Don't be idle. Don't just be passive. Hindi ka lang magkontento nga way ka sang ginahimo. Passive ka, way ka sang ginahimo. You can still be productive. You can still bear fruit for God's honor and for God's glory. Remember, you are God's witness. Pwede mo gamito ng imo gadget, pwede ka mag-Facebook nga nagapangalagad sa iban. Pwede ka naga-send sa mga messages nga nagabulig, nagahatag kag nag-evoke sa pagsalig, nag-exhort sa pag-asa kapag laom sa mga tagipuso nga otherwise nawad-an na sa pag-asa ukon paglaom, ukon kahadlok. So remember, you are God's servant. So be active. Be active. Amo ning tsimpo nga madamo sa nagapaminsar sa ila kaugalingon, kita mga Kristohanon, dapat magpaminsar kita kung ano ang sarang naton mahimo.
ano ang sarang naton mahimo para magbulig. Magbulig sa mga tao nga wala pa nakakilala kay Kristo. Amo ning kigiyunan nga open ang ilang una-una, bukas kag mahumok ang ilang kasing-kasing. Nagakinahanglan sila sang pag-asa nga wala na sang iban nga makahatag kundi si Kristo Jesus gid lamang. Be God's witness. And we need to be active on that area of ministry. Discipleship. May social distancing. Pwede ka maka-text. Pwede ka maka-chat. Nga naga-follow up ka. Naga-bulig ka sa mga spiritual needs sang imong nga mga gina-follow up o kung sa imong mga disciples. You are God's servant. Be active in serving Him. Be active. Dapat cultivate kita sa servant's heart para sa mga nagakinanglan sang aton pagpangalagad. Kag sa madamo, ang isa ka practical nga pagpangalagad, amo ang pagpabilin sa balay, kag hindi magmangin kabangdanan sang sabad sa iban. Kay madamo nga bisan amo na ni, baw kasabad sa gyapon, baw nagapaugtas sa gyapon, pwede ka nga hindi iya magpaugtas. Nagkapangalagad ka nga nagaobserbar sang protocol, naga-observe sang mga precautionary measures nga hindi ka magmangin kasandaran sa iban. So patinan mo na utod or abyan, hindi pagkalipat ini ang ginhambal ta bago gid lamang. Those are practical things in relation sa direktiba nga ginpapanaog sang aton nga Governor Eugenio Lacson kag sang aton Mayor Evelio Leonardia. Patinan mo, na-miss ka na gid namon. Please remember that we love you with the love of the Lord and see you pagkatapos ining critical moment. But remember this, Jesus is coming again. Please prepare. We do not know when will He come. But the point is, when He comes, you are ready. God bless you.